Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkatapos kong magpaalam kay Chu, ay dumiretso na ako sa lugar nila ate ko. Pagkarating ko roon, ay si Bayaw lang ang aking naabutan o iyong asawa ni ate. Sabi niya, "Uy, Brad, mabuti at narito ka. Hinihintay ka talaga ni ate mo, lalo na ng misis mo. Dahil narito siya ngayon. Naroon sila ngayon sa may tabing dagat, nagka-camping." "Ah, ganun ba? Sige, pupuntahan ko na lang muna sila doon." Sagot ko naman sa kanya. Naglakad na nga ako papunta sa may tabing dagat. Malayo pa lang ay nakita na ako agad ni ate. Tinawag niya ang anak ko at sinabing, "Baby, halika muna rito kay tita. Dito muna tayo mag-play. Nariyan si papa mo oh. Gagawa muna sila ni mama mo ng bunso mong kapatid." Tapos nagtawa na naman sila ng isa ko pang ate at pinsan. Sabi naman ni ate, "Uy, bunso, joke lang yun ha. Pero parang totoo na rin. Kasi kahapon pa lumulubo ang liig niyang asawa mo. Malapit na nga yung bumuga ng apoy sa inis sa kakahintay sa'yo. Napakatagal mo kasi bago magpakitang muli sa kanya. Kaya ingat ka na lang, baka bugahan ka niyan bigla ng apoy." Wika pa noon at nagtawa na naman sila. Lumapit na nga ako kay misis na naroon nang nakaupo sa may tent. Tapos nagsimula kaming mag-usap. Lumipas ang maghapon na naroon lang kami nagpapahinga sa may tabing dagat. Relaxing din naman doon dahil maghapon naging makulimlim at malamig ang paligid. Kinahapunan ay nagpaalam ako kay misis na aalis muna ako. Tinanong ko siya kung uuwi na ba siya agad ng Davao. Ang sabi niya naman, "Oo, kailangan ko nang umuwi doon agad dahil si auntie lang ang naiwan doon na nag-aasikaso ng tindahan. Umuwi lang naman ako para dalawin si mama mo. Namimiss ko na kasi siya. Tsaka para matignan na rin ang bahay natin. Baka may inuuwi ka ng kababalaghan doon eh. Pero sa tingin ko, malabo rin naman iyon dahil siguradong kikitlan sila ng buhay ng isa mo pang asawa. Mas mabangis pa sa akin iyon kung magselos eh. Sige na, umalis ka na. Pero iwanan mo muna dito sa akin ang cellphone mo." Sabi ko naman, "Paano ako makakapagsulat ng story na ipapadala ko kay Bay Carlo kung iiwanan ko dito ang cellphone ko? Tsaka, maghapon mo na yung kinakalikot ah. May nakita ka bang kakaiba?" "Aba, marami. Bakit meron ka ng picture ng mga yan? Ipinapakita ko naman sa iyo yung sa akin ah." Sa lakas ng pagkakasabi niya, ay narinig tuloy siya ng mga ate ko at nagtawanan sila sabay sabing, "Oo nga naman bunso, cute naman yan eh." Tapos patuloy pa silang nag-aasaran. Ganon kasi ang mga ate at pinsan ko kapag nagkakasama.
Hindi rin sila naiilang na magbiruan ng ganun dahil puro naman sila mga babae. Umalis na rin kasi ang bayaw ko para mag-duty. Iniwan ko na sila doon pero pinaiwan ko ang dalawa kong gabay na sina Kunay at Gemini. Si Kunay ay isang maliit na babae pero hindi siya duwende at ang totoo niya talagang pangalan ay Kumirer Temtem. Dahil sa masyado iyong mahaba at nakakabulol pang bigkasin, kaya pinangalanan ko na lang siyang Kunay. Tapos si Gemini naman ay marahil kilala nyo na. Madalas ko naman siyang mabanggit sa mga kwento. Isa siyang Agitay. Iniwan ko sila roon upang magbantay sa pamilya ko. Mag-o-overnight kasi sila doon sa tabing dagat. Minsan ay delikado rin doon at may mga nagaganap na krimen. Umuwi muna ako sa bahay namin dahil nakatanggap ako ng text mula kay Len at sinasabing may mga tao raw na naghihintay sa akin doon. Pagkarating ko sa bahay ng aking mga magulang ay naabutan kong may naghihintay nga sa loob ng bakuran namin. Sinalubong ako ni Lency sa may gate at sinabing, "Kuya, mabuti at nakauwi ka na. Pang-apat na beses na nilang pabalik-balik dito. Kaya pinaalam ko na sa'yo. Noong una nga ay natakot ako dahil naka-uniforme sila. Baka hulihin ako." Sabi ko naman, "Bakit ka naman nila huhulihin? May nagawa ka bang kasalanan? O baka naman nagbebenta ka na ng damo na hindi mo sinasabi sa amin?" "Ano ka ba kuya? Bakit naman ako magbebenta ng ganun? Akala ko lang. Kasi di ba kasama sila sa mga kagalit ni mama ko dati?" "Uy, kuya, huwag kang lalapit dyan sa naka-black t-shirt ha. Isusumbong talaga kita kay Ate Nika." "Sino bang naka-black t-shirt ang tinutukoy mo?" "Yan o, yung babaeng kasama nila. Di hamak naman na mas malaki pa ang dibdib ko dyan." Hindi ko na pinansin ang iba niyang mga pinagsasabi at lumapit na ako doon sa mga taong naghihintay raw sa akin. Sabi ko pagkalapit, Ma'am, sir, ano pong sadya nila?" Tanong ko pa rito. Sabi naman noong isang lalaking malaki ang katawan at may balbas, "Ikaw ba si Rico? Yung babaylan? May nakapagsabi sa akin na dito ka raw nakatira. Naparito kami dahil gusto ko malaman mo na may kailangan kami sa iyo at dapat ibigay mo yun sa amin. Pinahirapan mo pa kami kabalik-balik rito ng ilang beses. Akala mo kung sino ka. Masyado kang paimportante. At kapag nagmatigas ka, ay baka ano pang magawa ko sa babaeng kumausap sa amin kanina. Kilala ko ang dalagang yun Anak yun ng batikang mangkukulam at aswang sa lugar namin. Dito niya pala iniwan ang anak niya. Akala niyo ba ligtas yan dito? Sinong magtatanggol sa kanya? Ikaw? Kalokohan." Wika pa noon at patuloy pa sa pang-iinsulto sa akin. Sabi ko naman, "Sir, pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakauwi. Marami kasi akong inaasikaso sa iba't ibang lugar. At kung ano man yung kailangan nyo sa akin, ay hindi ko na yun problema. Kayo ang may kailangan, kaya kayo dapat ang magtiis na maghintay. Ang ayoko sa lahat ay mga hambog na katulad mo. Napakabastos mong magsalita. Kung ano man yung kailangan mo na sinasabi mo, sa iba nyo na lang hanapin dahil hindi ko kayo mapagbibigyan. At kapag pinilit nyo ako, ay uuwi kayong may baong pagsisisi." Nagsalita naman iyong kasama nilang babae. "Sir, pasensya ka na sa kuya ko Ganyan talaga yan magsalita. Kung pwede lang, ibigay mo na lang ang kailangan namin para wala ng gulo." Sabi ko naman, "Wala naman ako nararamdaman kahit isa sa inyo na may sakit o kung ano mang karamdaman. Anong kailangan nyo?" Bertud, mutya at medalyon sana sir na makakapagbigay sa amin ng kapangyarihan." Sabi ko naman, "Pasensya na kayo, hindi ko kayo mabibigyan. Alam ko kung anong klaseng mga tao kayo. Mga rebelde kayo at kayo ang dating kinalaban ng nanay noong dalagang narito kanina. Dapat lang sa inyo ang nangyari. Pinagtangkaan nyo siyang halayin. Kaso lang, huli na noong mapagtanto nyo na nagkamali kayo ng pinagtangkaan at muntik pa kayong maubos lahat. Umalis na kayo, marami pa akong gagawin."
Mahinahong wika ko pa sa kanila. Nakita kong galit na galit ang mukha noong lalaki na unang kumausap sa akin. Tapos sabi nito, tarantado pala to kausap eh. Wika niya pa, sabay lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat at hinila. Kasabay ng pagbunot ng baril at diretsong itinutok sa tagiliran ko. Narinig kong biglang sumigaw si Lency ng, "Kuya, umalis ka na dyan!" Hindi ko na lang siya pinansin. Sabi noong lalaki, "Tignan natin ang tigas mo kung may magawa ka rito." Binitawan niya ako at akmang lalapit na kay Lency nang bigla siyang napahinto at hirap na hirap siyang makahinga. Hinahawakan niya ang sarili niyang leeg habang dahan-dahan siyang umaangat sa ere. Ang hindi niya alam ay sinasakal na siya ni Menos, ang kaibigan kong tikbalang. Ang mga kasama niya naman ay gulat na gulat at hindi alam ang gagawin. Sininyasan ko si Menos na bitawan na ang lalaki, kaya bigla iyong bumagsak sa lupa habang habol ang hininga. Noong lapitan ko siya para tulungang makatayo, ay pinilit niyang tumayo mag-isa at bumunot ng patalim. Pero agad ko na siyang nausala ng pamako, kaya hindi na iyon nakagalaw. Sabi ko sa kanya, "Sayang ang pagod niyo sa 4 na beses niyong babalik-balik dito. Tapos, pagkabalasubas niyo lang pala ang isasalubong niyo sa akin. Umalis na kayo rito." Tinignan ko ang dalawa niya pang kasama, sabay sabing, "Dalhin niyo na yan palabas, bago pa yan mapahamak rito. Mga wala kayong galang, nandito kayo sa loob ng bakuran ko, tapos ganyan ang inaasal nyo. Kung nagmagandang loob sana kayo, baka napapasok ko pa kayo at napamerienda." Sumagot naman niyong isang babae, "Sir, isa po akong faith healer. Gusto ko sanang humingi sa iyo ng mga orasyon at mga espiritual na kagamitan. Kaya lang, hindi ako nagsalita agad noong una dahil nag-aalangan pa ako. Akala ko kasi hindi ka totoong babaylan." Sumabat naman si Lency, "Hoy! Hindi niyo ba narinig ang sinabi ni Kuya? Umalis na raw kayo, mga walang modo!" Hindi na sila nagsalita pa at magkakasunod ng lumabas sa aming bakuran. Noong wala na ang 4 ay kinausap ko si Lency. Sabi ko sa kanya, "Len, bakit naman ganun ka magsalita sa kanila? Kahit gaano ka pa kagalit ay huwag ka pa rin magsasalita ng masama sa kapwa mo. Dahil walang kahit sino man ang may karapatang magsalita ng masama sa kapwa." Sabi niya naman, "Papatayin ka na nila kuya eh. Kaya bagay lang sa kanila iyon. Binunutan ka na ng baril at patalim." Sabi ko naman, "Nakita mo naman at narinig, di ba? Pinagsalitaan din nila ako ng masama. Pero hindi ko sila pinagsalitaan ng masama. Ipinaalala ko lang sa kanila na hindi maganda ang ipinapakita nila pag-uugali, lalo at narito sila sa tahanan ko. Hanggat hindi pa nila ako sinasaktan ng pisikal, ay wala akong balak na gumawa ng masama sa kanila. At kung sakaling nasaktan nila ako, ay ipagtatanggol ko lang din ang sarili ko. Pero pipilitin ko pa rin na hindi mapasobra. Tsaka, bakit ka pa kasi sumabat? Itinago na nga kita sa tagabulag para hindi ka nila makita. Dahil sa bigla ka nagsalita, kaya nawala ang bisa noon at nakita ka na nila. Tandaan mo, hanggat narito ka sa loob ng pamamahay namin, ay hindi ka nila masasaktan dahil napakarami nating bantay rito. Para tayong may isang batalyong sundalo sa labas at loob ng ating pamamahay. Hindi mo lang sila nakikita. Tsaka, bakit ka nga pala nandito? Di ba dapat naroon ka? Kasama mo sila Christy at Diana?" Sabi niya naman, "Hinatid ko lang naman yung mga damit mo at damit ni Ate Nika na nilabhan ko. Tsaka sabi ni Tita, pauwi ka na raw. Kaya nag-abang na ako rito." "Kuya, isama mo na lang kasi ako sa mga lakad mo palagi para hindi na ako nag-aalala kapag wala ka rito. Pabantayan naman ako ni Mian, di ba?" Natawa naman ako sa sinabi niya at sinabi ko rin, "Naku, good luck kung bantayan ka noon. Baka nga isabit ka pa ni Mian sa pinakatuktok ng tore sa mundo nila. Kaya hindi ka talaga pwedeng sumama sa akin."
dito ka na lang matulog sa bahay kasama si Sanya kapag wala ako. Para merong tumao rito. Sabi niya naman, ano ba yan? Higit pa nga sa pagsama ang gusto ko eh. Ayaw mo naman. Wika niya pa sabay talikod. Noong papatalikod na siya ay nakita kong may malalaking pantal siya sa liig. Papunta sa may batok na parang kinagat ng insekto. Sabi ko sa kanya, Len, saan mo nakuha yung pantal na yan? Hindi ko alam. Basta kanina ay bigla na lang yung sumakit na parang pinapaso at makatirin. Marami nga yan eh. Meron din ako niyan sa tiyan pati na sa dibdib. Gusto mo tignan mo pa? Baka sabihin mo nangungulit lang ako sa iyo eh. Wag na, tinanong ko lang naman dahil baka kinulam ka. Pero wala naman ako nakikitang aura ng kulam sa iyo. Allergy lang yan. Pahiran mo noong langis ni mama. Makisuyo ko na rin sa kanya. At magpalagay ka sa bahaging likod dahil baka meron din dyan. Saan ka ba kasi nagsusuot? Nanguha lang naman ako kanina ng mais. Pero hindi ako nag-jacket. Kaya siguro ako nangati. Pinagalitan pa nga ako ni mama eh. Ay tita pala. Wika niya pa na tumatawa. Hindi ko lang siya pinansin. Tapos noong magseryoso ay sinabi niyang, Kuya, ilang hektarya ba ang lupain na iniwan sa'yo ni mama ko? Hindi ko na maalala eh. Pero malawak yun masyado. Dahil pag-aari pa yun ni na lolo at lola mo ng mga hasyendero. Noong kapanahunan ni na lolo mo ay hindi naman tatawaging hasyendero kung isang hektarya lang ang lupa. Kaya ibig sabihin malawak talaga ang lupaing iyon. At tinatawag noon sila lolo at lola mo na don at donya. Kaya kung ikaw ang magpapatuloy ng hasyenda nila, ay maaari ka na rin tawaging donya. Hindi rin iyon naasikaso ni mama mo. Dahil ayon sa kwento niya sa akin, 16 na taong gulang lang siya noong mag-asawa. Kaya wala pa siyang kakayahan na ipagpatuloy ang mga naiwan sa kanya ni na lolo at lola mo. Kaya ikaw, habang bata ka pa, unahin mo muna ang pag-aaral mo. Saka na yung jowa-jowa na yan. Isipin mo ang iyong kinabukasan. Dahil kapag umidad ka na ng 18, ay ipapalipat ko na uli sa pangalan mo lahat ng ari-arian na iniwan sa akin ng iyong ina. Tandaan mo, Len, darating ang araw makakapag-asawa ka rin. At ang pinakamagandang regalo mo sa iyong asawa ay ang iyong pagiging dalisay. Walang bahid ng kahit anumang dungis. At karapat-dapat lang na ang magiging asawa mo ang tatanggap noon. Naiintindihan mo naman siguro ang sinasabi ko, di ba? Sabi niya naman, Wala akong pakialam doon, kuya. Basta sa'yo ako iniwan ni mama ko, kaya sa'yo lang ako sasama. Kapag ayaw mo na akong pasamahin sa'yo, ay nilalayas na lang ako. Nangako ka kay mama eh. Hay, ang hirap makipagtalo sa isang bata. Ayaw umintindi. Darating din ang panahon na magmamatured ka rin at magkakaroon ka ng sarili mong desisyon sa sarili. Bibigyan kita ng mapapangasawa mo na siguradong mamahalin at iingatan ka. Bigla niya naman akong sinungitan, sabay sabing, Ewan ko sa'yo kuya, asawahin mo ang atay mo. Hindi na ako bata no. Alam ko na ang ibig mong sabihin. Alam ko rin ang ginagawa ko. 2 naman ang asawa mo, di ba? Bakit hindi mo gawing 3? Ang sabi sa akin ni mama ko, ang mga babaylan daw ay pwedeng mag-asawa ng kahit ilan ang gustuhin nila. Kagaya ng tito mo rin na babaylan, 4 ang asawa noon, sabi ni mama. Yung si Dipuntong Iping. Ipinaliwanag ko naman sa kanya ang dahilan kung bakit hindi pwede. At unang-una na sa dahilan ay ang sarili niyang kaligtasan. Alam naman natin kung papaano magselo si Mian. Ultimo nga si Nika na nauna sa kanya ay ilang beses pinagtangkaan ni Mian ang buhay dahil lang sa kanyang pagsiselos at ayokong mangyari iyon kay Lency. Maliban sa seguridad ay magiging magulo na rin ang sitwasyon kapag ganun. Nagtagal pa ang aming pag-uusap para maipaliwanag ko sa kanya kung ano ang mas nakakabuti para sa kanya at sa kanyang kinabukasan. Pagkatapos namin mag-usap ay pinuntahan ko naman si Christy, iyong dalagang tinulungan ko at ginawang tindera sa tindahan.
Kinumusta ko siya at sinabing umuwi naman muna siya sa kanila para makita rin siya ng kanyang mga magulang. Sabi niya naman, "Opo sir, birthday ko nga po pala sa next week, sa araw ng Martes. Uuwi po ako sa amin. Pwede ko po bang isama sina Diana at Lency? Tsaka kung hindi ka rin po masyadong busy noon sir, baka pwede ka rin sumama kung gusto mo lang. Tsaka sir, nakita ko nga pala si misis mo. Nagpunta siya rito sa tindahan. Mabuti at hindi ko nasungitan. Akala ko kasi nung una customer lang. Kinabahan tuloy ako. Mabuti at hindi naman pala siya masungit at maldita. Kaya pala kung umasta ay parang boss talaga. Yun pala, sa inyo talaga ang tindahan. Mabuti rin at sinundan ako agad ni mama mo." Tumango-tango lang ako sa mga sinabi niya, pero sa isip ko ay nasabi ko na lang, "Mabait ba ka mo? Yan ang akala mo. Pasalamat ka na lang dahil hindi iyon tinuyo. Dahil kung nagkataon, nabugahan ka sana ng apoy." Sabi ko na lang sa kanya, "Okay lang sa akin kung isasama mo ang dalawa. Depende kung gusto rin nila. Huwag mo akong alalahanin. Kapag hindi naman ako busy ay pwede akong makarating roon kahit anong oras. Si Lency naman, baka hindi yun sumama kapag wala ako. Sabihin mo na lang sa kanya na susunod ako roon para sumama siya." "Sige, aalis na ako. Pakisabi na lang kay mama na umalis na ako. Baka maghintay na naman yun sa akin eh." Pagkatapos namin mag-usap ay nagtungo na ako sa likuran ng bahay at pumasok sa portal. Nagpunta ako sa mundo ng mga diwata. Agad naman ako sinalubong ni Sinay. Ilang saglit pa ay lumitaw na rin bigla si Maria, ang nanay ni Mian. Dinala niya ako sa kanilang malaking bulwagan at lumapit ako sa kanilang malaking altar kung saan may malaking salamin. Napakalawak ng bulwagan nilang iyon. Naroon ang mga pinuno ng iba't ibang hukbo ng mga kaharian. Naroon din ang 17 hari ng iba't ibang kaharian. Nakaupo sila sa magagandang upuan na parang mga trono rin ng hari. Pagkarating ko sa tapat ng malaking salamin, ay biglang nagliwanag ang suot kong medalyon na krus. Kasabay noon ay nagliwanag rin ang malaking salamin. Lahat ng mga nilalang roon ay nakayuko patungo sa direksyon ko. Mapakawal, opisyal at mga hari. Tapos may isang boses ng babae ang nagsalita doon sa salamin. Sabi noon, "Pantas, kagalakan ko ang iyong mga tagumpay sa lahat ng mga dinaanan mong digmaan. Ngunit ako'y naatasan lamang na pangalagaan lahat ng mga elemental sa pamamagitan mo. Hindi lingid sa iyong kaalaman ang ginawa ng iyong gabay. Paparusahan ko siya sa napakahabang panahon. Ang babaylan na itinalaga ko sa pamamagitan mo ay magdadalang tao at iluluwal niya ang isang batang lalaki na siyang susunod na pagkakatiwalaan ko sa lahat ng kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. Tatawagin siyang Extier dito sa mundo ng mga elemental. Ngunit sa mundo niyo, bahala na kayo sa itatawag niyo sa kanya. Ang kanyang ina ay ang bagong babaylan. Magaganap ang nakatakda sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Ang gabay mo naman ay parurusahan dahil sa paglapastangan niya sa bagong itinaktang babaylan." Nagsalita naman ako, "Diyosa, kung parurusahan mo ang aking gabay, kung maaari ay ako na ang gagawa ng parusa para sa kanya. At kung labag sa iyo ang pasya kong ito, ay bibitawan ko lahat ng iniatas mo sa akin. Huwag mo sanang kalilimutan na siya ang kanan at kaliwa kong kamay. Kapag pinarusahan mo siya, ay parang ako na rin ang pinaparusahan mo. Tanging si Bathala lang ang may karapatang gumawa noon sa akin." Sa ngalan ni Bathala at presensya ng suot kong medalyon mula sa 7 arkanghel, ay hindi ako sumasang-ayon. Ang aking gabay ang siyang naghubog sa akin para matulungan ang napakaraming mga tao. Ganon din ang mga elemental at ang dimensyong ito. Sabi naman ni Diyosa, "Nasa sayo ang pagpapasya, Pantas. Kagaya mo, isa lang din akong tagapagpatupad ng utos ni Bathala.
mangyayari ang nais mo. Pagkatapos magsalita ng Diyosa, ay nawala na rin ang liwanag noong salamin. Naging blanko na ulit. Nagulat ako sa suot kong medalyon dahil naging kulay kristal iyon. Nawala ang kulay ginto. Tapos lumabas na rin ang huling guhit noon. Kaya naging 7 na. Ibig sabihin, kumpleto na ang presensya ng 7 arkanghel. Kasabay noon ay may magaganap na namang malaking digmaan. Nagsalita si Maria. Pantas, maraming salamat sa iyo. Tatanawin ko itong malaking utang na loob sa mahabang panahon. Kung hindi dahil sa iyo, marahil hindi lang ang anak ko ang mapaparusahan, kundi ang buong lipi ng angka namin. Ikaw lang ang may kakayahang makipag-usap sa Diyosang Elena dahil hindi ka sa kanya naglilingkod. Subalit ako ay lubhang nababahala sa mensahe ng Espiritu ng 7 banal na arkanghel mula sa iyong suot na medalyon. Hindi ko mawari kung anong kahulugan noon, pero natitiyak kong magkakaroon na naman ng sigalot, salot at dilubyo sa mundong ito. Sabihin mo, Pantas, kung dapat na ba kaming maghanda. Sabi ko naman, sige, sabihan mo na ang buong kaharian at ang mga kaharian na nasasakupan nyo na maghanda dahil magaganap na ang digmaan na hindi nyo pa nararanasan sa buong pananatili nyo sa mundong ito. Ang mga ilog sa inyong mundo ay magkukulay itim at magiging burak na nakakalason. Ang kagubatan ay magiging parang buhay na kalansay, magiging mapanganib, at bawat hakbang nyo ay marami ang masasawi. Hindi ito digmaan ng isang kaharian, kundi buong dimensyon. Ang mga mandirigma mula sa iba't ibang lahi ay magiging magkaaway o magkakampi. Reyna laban sa reyna, hari laban sa hari, babaylan laban sa kapwa babaylan. Ngayon ko na naunawaan kung bakit gumawa ang Diyosa ng isa pang babaylan na isang babae. Kung ano ang paggalang na ipinapakita nyo sa akin ay nararapat lamang na igawad nyo rin sa kanya. Siya ang may hawak ng ika-4 na pinakamalakas na sandata ng Diyosa, ang 4 Vedas. Ipinagkaloob ko yun sa kanya ayon sa pasya ng Diyosa. Walang may kayang lumaban sa kanya kahit sino man sa inyo, maliban sa anak mong si Mian. Kaya huwag niyo siyang susubukan. Gawin mo ang mga sinabi ko sa iyo, Maria. Mag-uusap tayo muli sa ibang panahon. Pagkasabi ko noon na may malaking digmaan na magaganap, ay nagkatinginan ang bawat isa sa kanila na naroon sa malaking bulwagan na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ilang saglit pa ay nakita ko si Mian na paparating. Pinakawalan na pala siya ng Diyosa. Ikinulong kasi siya sa isang bilangguan na hindi kayang buksan ng kahit sino mang diwata. Tanging ang Diyosa lang ang may kakayahang magbukas ng kulungang iyon. Sinabi sa akin ni Mian, Pantas, maraming salamat sa iyo at pinatawad mo ako. Hindi na mauulit ang ginawa ko. Gusto kong makausap si Babaylang Chu para humingi ng tawad sa ginawa kong pagtatangka sa buhay niya. Nauunawaan ko na ngayon. Hindi ko alam na nakatakda pala ang lahat ng mangyayari. Inang Maria, alam kong gusto mo akong sumbatan. Pero nag-aalangan ka dahil asawa ako ng Pantas. Gawin mo ang nararapat. Isa ka pa ring ina. At nasa sayo ang karapatan na pagsabihan ang iyong anak, lalo na kapag nagkamali ito. Sinagot naman siya ni Maria, Huwag mo na yung alalahanin, anak. Tapos na yun. Ang alalahanin mo na lang ang nakatakdang magaganap na digmaan. Sinagot naman siya ni Mian, Alam ko na iyon, ina. Nasa panig natin ang Diyosa na itinalaga ni Bathala sa atin. Bakit kayo natatakot? Habang nag-uusap ang mag-ina, ay iniwan ko na sila doon. Tinawag ko si Sinay na agad namang lumapag sa unahan ko na nasaan yung Pegasus. Pagkasakay ko sa kanya ay biglang nag-iba ang kapaligiran, tapos may malaking portal na sa unahan na binabantayan ng mga malalaking nilalang. Kasama nila doon sina Doro at Dora na mga kaibigan kong kapre. Pumasok na ako sa portal para makauwi sa bahay. Pagkalabas ko sa portal mula sa mundo ng mga diwata ay hapon na.
Samantala, wala pa nga akong isang oras doon. Nakita kong maraming tao sa malaking bahay o sa bahay ng mga magulang ko. Pagkapasok ko ng bahay ay sinalubong ako ni Diana. Sabi niya, "Rico, may naghahanap sa'yo. 2 babae at 2 bata. Siya ba yung Chu na naririnig ko sa kwento mo doon sa channel na Katotohanan at Misteryo na tinuturuan mo na maging babaylan? Totoo bang magkakaanak kayo? Baka naman, pwede rin ako." "Joke lang. Baka pwede lang naman eh." Teka. Si Lency pala, pinapunta ni mama mo sa tindahan niyo sa palengke. Baka kasi ano na naman ang gawin noon. Alam mo na, hindi niya pa naman alam na narito si Chu. Hindi ko na siya pinansin at nagpatuloy na ako sa pagpasok sa loob. Nakita nila akong paparating. Sabi ko sa kanila, "Mabuti at nakarating kayo dito, Tita Maricel. Chu, kumusta ka na?" Sabi niya naman, "Okay na ako, kuya." "Kuya, ang laki pala ng bahay niyo. Mayaman pala kayo eh." Pinanlakihan naman siya ng mata ng kanyang nanay na parang sinasabing wag maingay. Sabi ko naman, "Bahay ito ng mga magulang ko. Yung bahay ko ay iyong nadaanan niyo sa may tabi ng kalsada na kulay green." "Chu, sayang. Nakauwi na si misis ko. Hindi niyo na naabutan. Nandito kasi siya kahapon lang. Sana nagkita kayo kung napaaga ang punta niyo rito." Sinabi ni mama sa akin mula sa kusina na samahan ko daw si Chu para makapagmerienda sila. Sabi ko naman sa kanila, "Chu, magmerienda muna kayo. Aalis muna ako saglit. Pero babalik rin ako agad. Kailangan ko nang magdebosyon. Oras na kasi eh. Ikaw rin, kailangan mo na rin gawin iyon. Pwede naman dito mo na yun gawin. Doon sa kwarto ng ate ko. Isa rin siyang babaylan, si Ate Ria. Wala naman siya ngayon, nasa Davao kasama si Mrs." Sabi ko naman kay mama, "Ma, pakisamahan po si Chu sa kwarto ni ate. May gagawin lang siya doon saglit. Alam mo na yun." Tumango si mama, tapos umalis na ako agad papauwi sa bahay namin ni Mrs. Noong natapos na ako, ay bumalik na rin ako agad sa malaking bahay. Pagkarating ko lang doon ay sakto namang dumating si Lency. Sinalubong agad siya ni mama ko at ipinakilala kay Chu. Sabi ni Marichu, "Hi Len, nabanggit ka sa akin ni Babaylang Rico. Stepsister ka daw niya. Totoo palang maganda at cute ka. May pagkatsabi lang kaunti. Pero bagay naman sa katawan mo. Hindi ka naman mataba, sakto lang." Sumagot naman si Lency, "Ikaw din, maganda at maputi. Pero mas malaki ang hinaharap ko kaysa sayo. Maganda ka nga, amoy pempem ka naman. Alam mo, huwag kang magdadala ng payong kasi magmumukha kang mushroom." Sila mama ko naman at ang nanay ni Chu, imbis na mag-alala, ay halos hindi magkamayaw sa katatawa. Sabi naman ni Chu, "Hala, grabe ka naman. Umaga at gabi kaya ako naliligo. Gumagamit din ako ng pH Care o di kaya yung fresh. Hindi kagaya mo, safeguard lang ang sabon mo. Alam mo ba na 99.9% lang ang germs na pinapatay noon? Nasaan yung 0.1%? Hay, never mind. Kaya pala napansin ko sa banyo nyo na may putol ang sabon. Parang may kagat eh. Kinagat siguro yun ang ano mo." Ganti pa ni Chu. Pati tuloy ako ay hindi ko na mapigilang mapatawa sa pag-aasaran nila. Sabi naman ni mama kay Lency, "Nak, bakit naman nasali pa ang bagay na iyon? Kung away, away lang. Huwag na yung ganun." Wika niya pa, sabay tawa uli. Pati tuloy ang mga pinsan ko ay nadamay na sa kakatawa. Ako naman ay binantayan ko silang maigi dahil baka saan pa makarating ang asaran nilang iyon. Noong mahimasmasan na si mama ko sa kakatawa, ay sinabi niya sa akin, "Anak, dalhin mo muna si Len sa kabilang bahay o di kaya sa bahay natin sa bukid para lumamig muna saglit ang kapaligiran dito. Masyado nang mainit eh." Hinila ko naman si Lency at inakay na papalabas. Sabi ko sa kanya sa labas, "Bakit mo naman inaway agad si Chu? Bisita natin siya, di ba?" "Inaway ko ba yun?
Parang kinausap ko lang eh. Tsaka, hindi rin ako galit sa kanya. Wala naman akong karapatan. Pero, nagsiselos pa rin ako. Kuya, totoo ba yung sinabi ni Ate Ria na magkakaanak daw kayo ng babaeng yun? Maganda naman siya, kaya okay lang siguro. Pero bakit siya pwede? Samantalang ako ayaw mo. Kahit nga ang hawakan ako ay parang nanidiri ka sa akin. Idalisay naman ako at hindi pa ako nahahawakan ni numan. Sabi ko naman sa kanya, alam mo Len, ngayon lang yung nararamdaman mo. Mawawala rin yan kalaunan kapag matured ka na. Tsaka, huwag mong awayin si Chu. Mabait naman yun. Kaso, sabihan mo ba naman na amoy pempem? Kaya ayun, napahiya at gumanti na lang din ang pang-aasar. Ano ka ba kuya? Acting lang naman yun eh. Hindi ko naman talaga siya inaaway. Ayun mga katribo, isa na namang exciting na pangyayari ang ating natunghayan mula kay Sir Rico. Magsama-sama tayong muli ha sa kasunod niyang ipapadalang kwento. Isang kahilingan lang po bago magtapos ang ating video. Pakinggan nyo rin ang iba pa nating upload dito. Marami naman akong ina-upload dito na kwento, halos araw-araw. Yun lang po, salamat. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo na at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din po natin si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin po kayong magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank, Dulfo Akong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira, Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katsdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating project. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating FB page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na rin iyong upload na horror story araw-araw. Kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita.
Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at ang kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana iyong mga luma nating video na na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko na iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayo muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.